Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 31, 2023, Huwebes ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, chapter 3, verses 7 to 13. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming dinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Panginoong Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating unang pagbasa ay hinikayat tayo ni San Pablo na maging matyaga sa panalangin na may pananampalataya sa kabila ng pagdurusa, dahil tayo ay tunay na nabubuhay dahil sa katatagan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang ating pagpupuri at pasasalamat sa kanyang paggabay ay pagpapala, at pagpapala ay dapat na magsilbing inspirasyon upang maging kapwa din tayo sa ibang tao na umaapaw ang ating pag-ibig sa bawat nilalang ng ating Panginoong Diyos. Sa pagbasa natin itong sulat na ito, parang isa sa pinaguhugutan ng lakas ni San Pablo ay ang komunidad sa Thessalonica, mga Kristiyano doon na nagiging mas matatag sa kabila ng mga pag-uusig ng mga Romano. Sa kanila ay nagiging maayos pa rin ang kanilang pamumuhay, yun nga po, dahil sa kanilang pananampalataya. Ito nga po si San Pablo, sa kabila din ng kanyang pagdurusang nararanasan sa kung saan man siya naroroon ngayon, ay nagkakaroon siya ng dahilan para magpatuloy. Nagkakaroon siya ng inspirasyon para hindi sumuko sa mga problema at mga pagsubok na kanya pong pinagdaraanan. Mahalaga po yun, na tayo po ay mayroong inspirasyon. Yung kinakapitan, kumbaga, pinaguhugutan ng lakas. Kasi ito yung talagang magbibigay sa atin ng pag-asa. So isipin natin, yung mga tao na pwede rin, isipin natin yung mga dahilan bakit kailangan mong magpakatatag. Dahil marahil, mayroong mga tao na umaasa din sa iyo. Mayroon din tao na kakapit sa iyo na kailangan mong maging mas malakas. Hindi sa isinasantabi natin yung atin pong pinagdaraanan, pero yun nga po, kung meron tayong kinakapitan, mas magiging madali para sa atin ang magpatuloy sa pakikibaka, magpatuloy sa pag-abot ng ating pong pangarap, tapusin ang ating mga misyon kung meron tayong kinakapitan. At isaisip din natin na meron din mga tao na kakapit din pagdating ng araw sa atin. Kaya hindi tayo pwedeng basta-basta sumuko na lang sa bigat ng problema. Hindi tayo basta-basta magpapadaig na lang. So laging ganun sana din ang ating iisipin, na kaya tayo nagsusumikap maging mabuti at magpakabuti dahil mayroong mga tao na umaasa din sa atin, na para bang nai-inspire sa atin
na hindi tayo sumuko, kaya hindi rin sila susuko. Yung ipinapakita natin sa kanila, ipinapakita natin. Of course, hindi po kahinaan yung paminsan-minsan ay sabihin natin na tayo po ay pinanghihinaan o kaya minsan dumarating sa punto na sumusuko na rin tayo. Pero mas ipinapakita natin na kahit meron tayong ganong nararamdaman, ay nagpapatuloy pa rin tayo. Kaya sila din ay nagpapatuloy para sa kanila ding mga misyon at mga hamon sa buhay. No? Sa mga magulang, ito po yung isang hinahanap ng mga anak, no? sa kanila na magiging huwaran, no? Maging huwaran na pagdating ng araw ay ganun din yung kanilang gagawin dahil ito yung pinakita ng mga magulang sa kanila. So para sa atin din, tayong mga taong simbahan, hindi tayo perpekto, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, pero nagsusumikap tayo na maging mabuti, makagawa ng mabuti, alang-alang sa ibang tao na tumitingin din sa atin. Kaya kailangan tayo mas maging matatag, mas maging malakas sa pagsunod sa utos ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.